Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay, isang mapagpalang araw ang bati namin sa inyo at salamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibiyaya ng buhay at kalakasan at gaya ng aming patuloy at laging sinasabi, nawa ang kalakasan at buhay na ito'y magamit natin sa patuloy na pagsubaybay sa pag-alam ng banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang sumainyo na aming mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, patuloy na maghahayag sa atin ng kanyang banal na kalooban ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. At sana, ang dalangin namin ay patuloy tayong maglaan ng atin pong panahon at magtuon ng buong pakinig sa bawat aral na sa inyo'y aming ipinaglilingkod. Gaya po na sa pagkakataong ito, ang paksang aralin ay may ganitong pangungusap, ang dakilang ilaw ng sanglibutan. Alin at sino itong dakilang ilaw ng sanglibutan? At gaano ang pangangailangan ng sanglibutang ito na magkaroon po ng dakilang ilaw na tatanglaw sa buong sanglibutan? Sapagkat alam po naman natin, alinsunod sa sinasabi ng Biblia, ang sanglibutang ito ay nasa pusikit na kadiliman. At dahil nasa pusikit na kadiliman, hindi maaaring ang tao ay makapamuhay ng ayon sa banal na kalooban ng Diyos kung siya po ay mananatiling nabubuhay sa kadiliman. Ano ang napakadakilang bunga kung ang tao ay makakilala at makilala kung sino itong dakilang ilaw ng sanglibutan? Ito po ang siyang laman ng ating paksang aralin na sana po ay maglaan tayo at ituon natin ang ating buong pansin upang lubos nating maunawaan, higit sa lahat, ay masampalatayanan at maisakabuhayan natin ang diwa ng mga pagtuturong ito. Kapatid na Neraya, sa hindi lubos na pag-iingat ng mga tao, ano po ba ang nangyari sa kanilang mga pag-iisip? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Epistola ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kapitulo po ay 4 at ang bersikulo ay 18. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Narito po ang naging epekto o dulot sa mga taong dahil sa hindi lubos na nag-iingat sa kanilang sarili, naapektuhan ang paraan ng kanilang pag-iisip. Gaya ng ating narinig, ang tao ay nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Pagamat sa pasimula ay wala namang taong nilikha ang Diyos na madilim ang pag-iisip. Opo. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos na mabuti, matuwid,
Pero hindi po naingatan ng tao ang maliwanag na pag-iisip. Sa halip ay humantong ito sa kadiliman. At ang dahil ng mga bagay na ito, dahil anya sa kahangalang nasa kanila at dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Opo, dahil sa pagmamatigas ng puso. Ang dapat po sana ang tao ay may puso na malambot lang na pagtamnan ng aral. Sabihin ang puso na handang duminig, handang magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng puso ng tao at dahil sa ang tao ay pinili ang pamumuhay sa kahangalan, sa mga pagkakasala, naapektuhan ang paraan ng kanilang pag-iisip. Yun nga, sabi ng Apostol Pablo, nasumpungan ng tao sa kadiliman ng pag-iisip. Kaya inulit ko po, mula sa kalagayang dati ay may maliwanag na pag-iisip ang tao, bunga ng katigasan ng puso at sa pagpili sa mga kahangalan o mga kalayawan, ang mga tao ay napasa kadiliman ng kaisipan. At ang lalong masama na naging epekto nito, bunga ng madilim na pag-iisip, nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Opo, kung merong pinaka-worst na buhay, yung buhay na dating ikaw ay namumuhay sa piling ng Panginoon, makapamuhay ka ng malayo sa Diyos. At ang isang sanhi na dahilan kaya ang tao ay nalalayo sa Panginoon kapag nagdilim na ang kaisipan ng tao. Kaya ang unang lesson na matututunan natin sa bagay na ito, hindi maaaring piliin natin ang mga kalayawan o kaya ay maging matigas ang ating puso sapagkat iti nagpapadilim ng isip at naglalayo sa isang uri ng pamumuhay na sana'y malapit sa Panginoong Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang kawalan ng pag-iingat sa sarili ay hindi lamang po tumutukoy sa pag-iwas natin sa mga malulubhang karamdaman o anumang panganib sa buhay na ito. Kung paanong iniingatan natin ang ating sarili sa mga gayong bagay, lalo at higit dapat na iniingatan natin ang ating pag-iisip sapagkat hindi natin namamalayan na tayo pala ay nagtataglay na ng madilim na pag-iisip. Kailan ito nangyayari? Kapag po ang tao ay nakalimot na sa ating Panginoon Diyos. Oo, naaalala nila na mayroong Diyos. Subalit, yung paraan ng kanilang pamumuhay na hindi umaayon sa kagustuhan ng Panginoon, yun po ay kasing kahulugan na tayo po ay humihiwalay na sa Diyos. At ito ay dahil sa madilim na pag-iisip na taglay po ng mga tao, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At dahil pa rin sa kadiliman ng pag-iisip na taglay ng mga taong hiwalay sa buhay ng Diyos, kapatid na Neraya, ano ang naging epekto o bunga nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng Isaias, ang kapitulo po ay 5 at ang bersikulo po ay 20. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadilim ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Napakalinaw po ang ipinapahayag sa mga talatang ito. Kung ano ang naging masamang epekto ng kadiliman ng pag-iisip ng tao. Una, tiniyak ng Biblia, kapag ang nagdilim ang isip ng tao, siya anya'y magiging kaawa-awa. Opo, kung merong kaawa-awang kalagayan ng isang tao, yung tao po ay maging madilim ang kanyang pag-iisip. Kumbaga, kung naaawa tayo sa taong bulag, no po? Dahil kapag ka bulag ay namumuhay siya literally o physically sa kadiliman. Kakapa-kapa siya. Naawa tayo doon kumpara sa taong hindi bulag. Pero kung merong mas nakakaawa, yung tao naging bulag ang kanyang pag-iisip.
Pagka bulag ang pag-iisip ng tao, madilim ang isip, siya talaga ang tunay na kaawa-awa. Kasi magiging baliktad na niya ang kanyang isip. At ang epekto nun sa kanyang buhay, yung mabuting bagay, napagkakamalan niyang masama. At yung masama, yun na napagkakamalan niyang mabuti. Sabi sa Biblia, yung kaliwanagan, tinatanggihan ng tao. At napagkakamalan niya na yung kadiliman, yun ang liwanag. At pagdating niya sa panlasa, yung mapait, sinasabi niyang matamis. At yung matamis, sinasabi niyang mapait. Kaya kapag ang tao ay bulag ang kanyang pag-iisip, nakakaapekto ito sa pang-araw-araw niyang pagpapasya. At napakatiyak na mali o masama ang nagiging desisyon ng tao. Mas pinipili ng tao ang masama dahil napagkakamalan niyang mabuti. At mas pinipili ng tao yung kalikuan kaysa sa katwiran, sapagkat yun na napagkakamalan niyang katwiran. Tinatanggihan niya yung katwiran ng Diyos, kaya akala niya yun ang mali. At yung mabuti ay nagiging masama, at yung masama ay para sa kanya, ito ay mabuti. Kaya ligaw na ligaw. Wala sa tamang direksyon. Kaya hindi natin dapat pagtakhan kung mayroong mga taong mas pinipili nila yung ganung uri ng pamumuhay. Ang dahilan, madilim na kasi ang kanilang kaisipan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito'y naghahayag sa atin ng isang katotohanan. Maraming tao sa panahon po natin ngayon na sa kanilang madilim na pag-iisip ay inaari nilang tama ang mali at ang mali ay inaari nilang tama. Yun ay kawalan ng katwiran sa harap ng Panginoon. At hindi natin sila masisisi kapag ganito po ang paraan ng kanilang pagtingin o pananaw sa buhay. Sinasabing isang kaabalahan ang magtuon ng panahon sa paglilingkod sa Diyos kaysa magtrabaho na lamang, humanap ng mga bagay na siyang pangangailangan nila sa buhay na ito. Hindi po doon natatapos ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha sa mundong ito, sapagkat dapat nating sampalatayanan, maunawaan na ang banal na kalooban ng Diyos sa lahat ng tao ay mga buhay at magtaglay ng isang maliwanag na pag-iisip. Sapagkat kung hindi po makaaahon ang tao sa madilim na pag-iisip, ito po'y magbubunga sa kanya ng kawalan ng kapayapaan. Tumawa man siya sa mundong ito, ito'y panandalian lamang. Ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan ay masasabi nating limitado. Yun ang magiging epekto kapag ang tao ay patuloy po na nagtataglay ng kadiliman ng pag-iisip. Kapatid na Neraya, ano at sino ang pangunahing kailangan upang mabago, mapabuti ang kalagayan ng mga taong nabubuhay sa kadiliman? Ang sagot po ay mababasa natin sa dalawang talata. Una po ay sa Mateo 4:16 at Juan 8:12. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan, ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Napakaliwanag po ang sagot na ito tungkol sa kung ano ang talagang pangunahing kailangan ng tao, na ang kalagayan ay madilim ang pag-iisip. Para mabago at mapabuti ang kanilang kalagayan, ay kailangan po nilang makilala o makita ang dakilang ilaw. At itong dakilang ilaw na ito, katulad ng isang bayan, kahit nalulugmok sa kadiliman, may pag-asa pa na makaahon sa kanilang kinalugmukang kadiliman. Sa pagkakita at pagkakilala sa dakilang ilaw, liliwanagan sila ng Panginoon. At pag nakilala nila ang dakilang ilaw, maliliwanagan sila. Matatanglawan ang kanilang kalagayan, ang kanilang kaisipan. At ipinakilala mismo ng Panginoong Kristo Jesus
kung sino ang dakilang ilaw na kailangan ng tao sa kanilang buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya sa buhay na ito, wag nating isiping sapat na kung meron tayong sumasaganang mga material na bagay. Merong mga tao, merong kontento na may kinakain sa araw-araw. Iba naman, ano paan niya ang hahanapin mo? May sarili ka ng bahay, sasakyan, marami ka nang naipundar ng mga pag-aari, marami kang naipong salapi. Kahit anya sa pagtanda mo, sapat na para tustusan ang iyong mga pangailangan. Pero alam niyo po, kahit na makamtan pa ng tao ang lahat ng mga material na bagay na pinapakinabangan ng tao sa mundong ito, pero kung mananatiling nasa kadiliman ng kanyang pag-iisip, mapapahamak din ang kanyang kaluluwa. Opo. Kaya ang kailangan po natin, kahit mahirap tayo sa mundong ito, mayaman tayo, mangmang o matalino, anuman ang kalagayan natin, kailangan natin ng ilaw. At ang ilaw na ito, na siyang dakilang ilaw ng sanglibutan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sinasabi po sa ating, kailangan mo ng Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Siya ang tatanglaw sa iyo, siya ang papatnubay sa iyo para magkaroon ng tamang direksyon ang ating buhay. Sapagkat tiniyak na ng Panginoon bilang dakilang ilaw ng sanglibutan, ang sino man anyang sumusunod sa akin, sumusunod sa kanyang mga aral at pagtuturo, ay hindi niya lalakad sa kadiliman. Kung dati lumalakad ka sa kadiliman, mababago dahil tatanglawan o liliwanagan ka ng Panginoon. At sa pagsunod sa Panginoon bilang ilaw ng ating buhay, nagliliwanag siya sa pamamagitan ng pinakikinggan mo, inuunawa mo, sinasampalatayanan mo, at ipinapamuhay mo yung kanyang mga pagtuturo, yung kanyang mga banal na salita, tataglayin mo ang liwanag ng kanyang pamamatnubay sa iyo. Kaya dahil doon, hindi ka nalalakad sa kadiliman, magkakaroon ka ng ilaw ng kabuhayan. Kaya mula sa madilim na paraan ng pamuhay, magkakaroon ng liwanag ang buhay mo dahil tinanggap mo ang Panginoon bilang ilaw ng iyong buhay at naliwanagan ka niya dahil pinakinggan at sinampalatayan at pinamuhay mo ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang mga banal na salita. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kung sa buhay na ito ay mayroon tayong mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, damit, bahay. Subalit, dapat po nating maunawaan sa pamamagitan ng pagtuturong ito, higit sa mga bagay na material, ang ating pangunahing kailangan ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po tama na sabihin natin na kung tayo ay kontento na sa ating pamumuhay, ay wala na tayong pangangailangan. Hindi po pinag-uusapan ang kalagayan natin o estado natin sa buhay na ito. Mayaman ka man, mahirap ka man, marunong ka, mangmang ka, lahat tayo bilang mga tao. Ang pangunahing kailangan po natin ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dapat nating sampalatayanan, siya lang ang makapagbibigay ng kaliwanagan ng ating pag-iisip. Ito ang paraan at unang hakbang kung paano tayo makaaahon sa isang madilim na pamumuhay sa sanlibutan ito. Ang kailangan lamang, tanggapin natin ang ating Panginoon. At sa pagtanggap natin sa Panginoon, lakipan natin ito ng buong kababaang loob na pagsunod sa Kanya. Ibig sabihin kung ano ang ibig ng Diyos na si Kristo Jesus na dapat nating gawin, yon ang atin pong gawin. At samantalang ginaganap natin ang Kanyang banal na kautusan, natutugunan din naman natin ang Kanyang utos na siya po ay sundan natin. Kaya kung atin pong liliwanagin, kapatid na Neraya, kung ang tao'y nag-iibig sumunod sa ating Panginoon, napakahalagang maalaman ng tao saan niya matatagpuan
ang Panginoong Kristo Jesus, kapatid na Neraya. Ang Panginoon din ang sumasagot sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. At ang mga salita niya ay nasulat sa Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Napakaliwanag po ang tatlong mahalagang punto na sana ay matandaan natin batay sa mga talatang ito. Dahil tiniyak ng Panginoon ang sumusunod sa akin ay hindi siya mamumuhay na sa kadiliman, kundi mabubuhay na siya sa kaliwanagan. Ngayon, para makasunod tayo sa Kanya, kailangan handa tayong maglingkod sa Kanya. Kasi paano mo siya susundin kung hindi ka naman handang maglingkod? Kaya ang isa sa dapat nating maging pagkaunawa, mahalagang ihanda natin ang ating sarili para paglingkuran ang ating Panginoong Diyos na siyang ilaw o tanglaw ng ating buhay. Una-una, kaya nga siya natin tinatawag na Panginoon eh. At ang katunayan na talagang kinikilala at tinatawag natin siyang Panginoon, handa tayong maglingkod sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, ba't niyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, hindi niyo naman ginagawa yung bagay na ang sinasabi. Kung ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, kung tinatawag at kinikilala natin siyang Panginoon, dapat handa tayong maglingkod sa Kanya. Ngayon, ang ikalawang bagay, kung maglilingkod tayo sa Kanya, handa tayong sumunod sa Kanya. Kasi merong naglilingkod sa Panginoon, yung paraan ng paglilingkod, batay sa paraang gusto niya. Opo. Hindi rin po tayo makakatugon sa pamantayan ng Panginoon pagkaganon. Kailangan maglilingkod tayo, susunod tayo sa Kanya. Kung ano talaga yung sinasabi, iniuutos niya, dapat handa tayong gawin yaon. Tulad ng paglilingkod, hindi tayo basta makapaglilingkod sa paraang gusto natin. Dapat maglingkod tayo sa paraang gusto o nais ng Panginoon. At susunod tayo, hindi sa kung ano lang yung gusto nating sundin, kundi kung ano talaga yung iniuutos sa atin. At batay sa utos ng Panginoon, sabi niya, ako naroon, doroon naman ang aking lingkod. Yun, meron kasi nagsasabi, naglilingkod naman ako sa Panginoon eh. Sumusunod naman ako sa utos niya, binabasa ko rin sa Biblia o napakinggan ko sa mga pagtuturo. Pero yun bang salita ng Panginoon na kung saan siya naroon, doon ka ba naglilingkod? Dumoroon ka ba para paglingkuran ng Panginoon? Para sambahin ng Panginoon? Baka hindi. So, kulang yung ating pagsunod. Tiyakin natin kung tayo sumasamba, kung tayo naglilingkod, kung sinasabi natin sumusunod tayo sa Kanya, isang mahalagang bagay ang kailangan nating matupad. Yung sinasabi ng Panginoon na kung saan siya naroon, doroon ang lingkod ko. Kaya merong lugar na nandun ang Panginoon na doon tayo dapat tumungo para doon siya sambahin, doon siya paglingkuran, para maging katanggap-tanggap sa Diyos yung ating ginagawang pagsunod o paglilingkod at matanggap natin yung biyaya niya na siya yung ilaw na tumatanglaw sa ating buhay. Maliwanag ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, para pa na siya itawagin nating Panginoon kung sa bandang huli, sariling katwiran din naman natin ang ating susundin. Una, ang kalooban ng ating Panginoon. Kung ibig natin na tayo magtaglay ng maliwanag na pag-iisip, bunga ng pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Kristo Jesus, sundin natin ang isa sa kalooban ng Panginoon. Ano po ito? Kung saan naroroon ang Panginoon, doon tayo dumuon. Hindi po yung kung saan tayo naroroon, dapat nandoon din ang Panginoon. Yun po ay taliwas sa itinuturo ng Biblia. Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo sa mga tao kung papaano magkaroon at magtaglay ng kababaan ng kalooban. Umiwas tayo sa mga salit-saling sabi ng mga pagtuturo na narinig natin sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang o sa ating kapwa-tao. Sa halip na sila ang ating pong lubos na paniwalaan, bumaling tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dahil doon,
matatanggap natin ng buong buo kung ano ang kalooban ng Diyos, ibig ng Diyos ng total obedience mula sa ating mga tao. Huwag tayong mamimili ng kung anong utos lang ang ating susundin, sapagkat ito naman ay likas sa mga tao na kapag ka ang utos ay tila makapagpapabigat sa kanila, umaatras ang tao at inaari niyang hindi ito ang utos ng Diyos. May mga nagsasabing, siguro naman mauunawaan na ako ng Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga gayong katwiran ay hindi po maghahatid sa atin sa lubos na kaliwanagan ng ating pag-iisip. Kung totoo na ninanais natin na mabuhay tayo sa kaliwanagan sa halip na kadiliman, ito po ang isinasaysay ng Biblia. Tanggapin natin si Kristo at kalakip ng ating pagtanggap sa Kanya ay ang pag-alam ng Kanyang kalooban kung papaano matuwid at nararapat natin siyang mapaglingkuran. Inuulit ko po ang ibig ng ating Panginoon sa atin na gustong sumunod sa Kanya. Kung saan naroroon ang Panginoon, doon tayo dumuon. Alam natin na ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ay sumasa lahat ng dako. Subalit, kapatid na Neraya, mayroon po bang pagtuturo alinsunod sa Biblia kung saang partikular na dako matatagpuan ang Panginoong Kristo Jesus na kapag tayo ay dumuon, ay tiyak na makakasama niya tayo, mapapamahalaan niya tayo, at bibigyan tayo ng kaliwanagan ng ating pag-iisip. Mayroon po at 2 talata ang sasagot po dyan sa pamamagitan ng pagsulat at pahayag pa rin ng Apostol Pablo. Ang una po ay mababasa natin sa Hebreo, ang kapitulo ay 3 at versikulo 6 at sa unang Timoteo 3:15. Dadapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, inuulit ko po sa Hebreo 3:6 at sa unang Timoteo 3:15 ay mauunawa natin ang partikular na dako na kung saan naroroon ang Panginoon at doon siya namamahala. At para tayo ay mapamahalaan ng Panginoon at makasama natin siya at bigyan niya tayo ng kaliwanagan ng paraan ng ating pag-iisip at pamuhay, kailangan ding tumungo tayo doon para matugunan din natin yung sinasabi ng Panginoon na kung saan ako naroon, doroon ka, lingkod kita. So sabi sa talata, si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Opo, ang Panginoong Kristo Jesus, nung siya nagkatawang tao, lumagay sa kalagayang anak. Pero hindi siya talaga anak. Gaya lang ng anak. Pero ang talagang kalagayan niya, puno. Pag sinabing puno, ama. Saan siya ama o puno? Sa bahay niya. So may pinapakilala po si Apostol Pablong bahay ng Panginoon na ang nagpupuno doon, o ang ama doon, ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. At pag nakilala natin ang bahay niya, at tayo nakapasok doon, sama-sama tayo doon, na naglingkod at sumamba sa Panginoon, doon na natin mararanasang tayo ay makasama niya, mapamahalaan niya, at maliwanagan niya. At nang talakayin ni Apostol Pablo kung alin yung bahay na doon nagpupuno ang Panginoon na siyang bahay niya o bahay ng Diyos, siya niyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yun po. Merong tinutukoy na bahay ang Diyos na siyang iglesia ng Diyos. At ito'y batay sa aral ng katotohanan. Kaya hindi po maaaring basta na lamang tayong maglilingkod sa Diyos, sasamba tayo sa Diyos at hindi natin naaalamin yung dako na nandun ng Panginoon at doon niya tayo gustong magsama-sama
para siya sambahin at paglingkuran. Na yung dakong yun, tiyak na nandun siya sapagkat ang tungkulin at gawain ginagampanan niya doon ay ang pagiging puno, namumuno sa ibang salita, namamahala sa bahay niya. At ang bahay na yan ay hindi literal na bahay, kundi yung bahay niya o bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Kaya tanggapin natin, meron talagang iglesia ng Diyos. Meron talagang pag-aaring iglesia ang Diyos na nakasulat sa Biblia, na itinayo niya nung nagkatawang tao siya at ipinangangaral niyang dapat pasukan at aniban ng tao para dito ay makamit natin ng biyaya ng kanyang pamumuno o paghahari at kamtin natin ng biyayang kaliwanagan ng ating isip at buhay. At ang iglesyang ito na pag-aari ng Diyos, tinalakay na natin yan noong mga nakaraan, yung iglesia ng Diyos, yung iglesyang pag-aari niya, nakakapit yung pangalan niya bilang katunayang siya nagmamay-ari. Ang pangalan ng Diyos na ginamit niya noong nagkatawang tao ay Kristo Jesus. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marami din pong nangangaral at nagtuturo na di umano'y sila din na iglesia ng Diyos. Iglesia din sila ng Panginoon, kay Kristo Jesus din sila. Para makita natin yung pagkakaiba ng original na iglesia kumpara sa imitation o nanggagaya lang, nilagyan ng Diyos ng tatak. Ang tatak ng pagiging sa Kanya, Levitico 27-28, ang anumang itinalaga o pag-aaral ng Panginoon, ang tatak ay kabanal-banalan sa Panginoon. Kaya ang ipinangangaral namin sa inyo iglesia, yung original na iglesia na ang nagtayo at nagmamay-ari ay ang Diyos nung siya nagkatawang tao at nakakapit yung pangalang Kristo Jesus. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang spiritual na bahay ng Diyos. At dito sa spiritual na dakong ito, dito ang namumuno, ang namamahala o pangulo ng iglesia ay si Kristo. At si Kristo ay pinapakilalang dakilang ilaw ng sanglibutang nagbibigay liwanag sa isip at buhay ng tao. At gusto nating makamit ang biyayang ito. Tayo na po na magsama-sama sa dakong ito na pinagpupunuan ng Panginoon. Inuulit ko po, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, tayo na po at magsama-sama tayo sa kaliwanagang kaloob ng Diyos sa mga taong nagnanais na sumunod sa Kanya. Kung tayo po ay susunod sa banal na kaloobang ito ng Panginoon, magiging tama po ang ating pasya. Puntahan natin ang Panginoon kung saang dako siya naroroon. May ipinakilala gaya ng pagpapaliwanag ng ating kapatid na Neraya. Kung ito ang kalooban ng Diyos, sino tayo para tutulan ang bagay na ito? Kung ibig nating patunayan ang katapatan ng ating pagsunod sa Panginoon, tayo na po. Tanggapin natin na may buong kababaan ang aral na ito na tayo na pong puntahan ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang bahay upang mula doon tumanggap tayo ng kagilagilalas na kaliwanagan na dulot ng ating pagsunod at pagtalima sa utos na ito ng ating Panginoon. At sana ang mga pagtuturong ito ay basbasan ng Diyos sa ating buhay, magawa nating lahat mula ngayon at magpakilanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.